Hello mga kaprobinsya, good morning and welcome back to my YouTube channel. So kagabi mga kaprobinsya, nanganak yung isang native pig dito. So merong nangyaring hindi maganda mga kaprobinsya na nangyari sa inahin na nanganak kagabi. So tara mga kaprobinsya, ipapakita ko sa inyo kung ano nangyari sa inahin na nanganak kagabi. So ayan mga kaprobinsya, yung inahin na nanganak kagabi. Bad news talaga mga kaprobinsya. Kasi yung kanyang anak is isa lang. So ayan. Siguro mga ano siya nanganak kagabi is mga 10 PM. Tapos natapos kami magbantay is mga 1 AM yata. Wala talagang lumabas. So yan lang yung kaya ang kanyang anak is isa lang pala. So ayan. Akala namin madami yung kanyang anak kasi malaki yung kanyang tiyan. So siguro sa panahon at sa klema, sa tsimpo na rin, sa pabago-bago ng klema, kaya yun yung kanyang anak. So first time po namin na nakapaanak ng isang inahin na yung kanyang anak is iisa lang. So sa kanyang kalaki yung yung inahin, isa lang yung kanyang anak. Una niya pa lang itong anak. So first timer pa lang siya na inahin. Ayan. 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 Ito naman is buntis na. Sa April na siya mga anak. Ayan. So malaki-laki na rin yung kanyang tiyan. Ito yung una niyang anak. Malaki na. Si Bori. Ito, mga anak din ni Bori yan. Ito. So ito buntis na rin. Sa April na rin ito mga anak. Ayan. So malaki na rin yung tiyan niya. Ito yung nanganak ng ng 22 heads na biik, pero yung nabuhay is 16 lang. So ayan, lang sila, mga anak ng Hyper. So native pigs ito na crossbreed sa Durok. So kaya ayan, sobrang laki ng katawan niya. Hindi mo talaga malalaman na na siya. Na isa na siyang native na baboy. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, sobrang laki ng kanyang katawan. So yan mga kaprobinsya, yung isang inahin doon sa itaas ng anak ng isa. So dito naman, nung umaga na mapapakain na ako ng aking mga baboy dito, na dalawang native pigs at saka ang native ko na manok mga kaprobinsya, merong bad news naman na nangyari dito. So tara, ipapakita ko sa inyo mga kaprobinsya. Hirap talaga. Pero okay lang, yan talaga na ang magiging isang farmers. Merong mga pagsubok. So yan mga kaprobinsya, nangyari sa isang native na manok. Mga 1 kilo na siya. Sa pagtansya ko, mga 1 kilo na. So wala na tayong magawa mga kaprobinsya kasi namatay siya. Iwan ko lang kagabi kasi mas maganda pa ito Maano pa. Siguro baka na iwan ko lang kung ano nangyari, baka nakagat ng mga insekto. Pang yan kita niyo naman mataba Pero sabi ng step pa ko, wag na daw kainin. Ilibing na lang daw. So yan, sayang talaga mga kaprobinsya. Or hindi natin alam, baka sa klema din. Kasi sinuri ko kanina, wala naman siyang mga palatandaan na kinagat siya ng hayop or ng insekto. So bigla-bigla na lang talaga na namatay. Yan talaga. So ito yung kanyang mga natira. Ayan nakikita nyo naman ayan. Mga malulusog din sila at malalaki. So ito yung isa merong sipon. So painumin ko yan mamaya ng ng gamot. Ayan. So iwan ko lang dito nung kagabi is parang hindi man siya matamlay. Parang okay na din, pero biglaan lang namatay kaagad.
So kung merong dalawang bad news, merong good news naman mga kaprobinsya. Dito yung dalawang yung isang manok ko na nangitlog noon doon sa itaas, isang itlog dito at saka yung isang itik. Ayan. Diyan, nagsama-sama silang dalawa ng itlog. Sa mga kaprobinsya, kinuha ko na lang yung dalawang itlog, yung itlog ng ng itik at saka itlog ng manok. So sayang naman na mapabayaan natin at baka kainin lang din ng ng asong gala. So pinapakain natin. So kailangan talaga na kukunin natin para meron na ring pang ulam-ulam. At saka sayang na din kapag kinain ng ng aso, walang balik yung hirap natin at pakain. Kahit dito man lang mabawi natin yung ating pagod at hirap at saka yung yung gasto na rin sa pakain sa kanila. So kaya sabi ni Tito, yung mga ganito na itlog or merong bibili is ibenta, pero kapag walang bibili is kakainin na lang. So yan yung sabi niya sa akin, yung mabili niya na ikainin na lang daw. Kasi hindi naman na naayos na mabuti yung yung tawag dito, yung kanilang bahay. Alam niyo naman yan kung bakit, kasi walang lugar, walang space at wala kami ditong lupa. So nagre-rent lang kami dito. So bawal talaga magpatayo ng nandito ng kanilang bahay kasi hindi po may-ari ni Tito yung lupa. So mga kaprobinsya, ang paalala ko lang sa mga katulad ko na isang farmer na huwag tayong sumuko sa buhay kahit ano man yung darating sa buhay natin. Hanggat may natitira tayong hayop, may pag-asa tayong makabangon muli. So yan talaga ang hindi sa lahat ng pagkakataon ng isang farmers is maganda, masaya at malaki yung kitaan mo. Meron talaga ang mga pagsubok katulad niyon ng inahin na yon na is nanganak siya na 114 days na paghihintay mo. So isa lang yung kanyang anak. So ganyan talaga, meron talagang madaming anak, meron talagang wala at meron talagang namamatay yung mga anak niya. Pero doon sa case na yon ng inahin na yon is isa lang talaga yung kanyang anak at sa awa naman ng Diyos is buhay. So kahit pa paano meron na ring meron pa ring pera doon. Sana mabuhay siya na malaki at malusog. Pero okay naman din kasi nakikita ko yung biik is maganda naman yung biik at malusog kahit isa lang. So doon naman sa sa manok is yun, namatay. So ganyan talaga, kapag may natitira, na makikita nyo, kapag may alaga kayong hayop, na makikita nyo na may natira pa is may pag-asa pa. So maraming salamat sa walang sawang pag-support at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!